Filipino 3, Week 4. Pagbabaybay ng wasto ng mga salitang natutunan sa aralin, salitang di kilala, batay sa bigkas. Saan nyo gustong pumasyal? Maaari ba ninyong ibahagi? Kapasyal na ba kayo sa Enchanted Kingdom? Kapasyal na ba kayo sa Star City? Nakasakay na ba kayo sa Ferris wheel? Ngayon ay ating basahin ang kwentong may pamagat na Ang Paghihintay na isinulat ni Girlie Ravara Banico. Sabik na sabik ang magkapatid na sina Eric at Sam dahil ngayon ang araw na mamamasyal sila sa karnaval para sumakay sa Ferris wheel o Chubibo kasama si Tio Ruel na kararating lamang galing sa Japan. Alam nilang maraming dalang pasalubong si Tio Ruel na nakalagay sa kanyang bag na degulong o tampipi. Habang naghihintay sila sa kanilang tiyo, ay naisipan nilang kunin ang mga barya sa kanilang wallet o kalupi at pinagdikit-dikit ang mga ito gamit ang magnet o bato-balani. Lumipas ang ilang sandali ay may dumating na isang lalaki. Ngunit hindi nila agad nakilala dahil sa suot nitong antipara dahil malabo na ang mga mata nito. Ito na pala ang kanilang Tio Ruel na kanina pa nila hinihintay. Masaya nila itong niyakap at agad na silang umalis upang mamasyal. Ngayon naman ay ating sagutin ang sumusunod na tanong ayon sa kwento. Unang tanong, sino ang mga batang sabik na sabik sa kwento? Tama, sina Eric at Sam. Bakit kaya sila nasasabik? Tama, dahil sila ay mamamasyal sa karnabal. At sino naman ang sasama sa kanilang mamasyal? Tama, ang kanilang Tio Ruel. At ano-ano ang mga bagay na nabanggit sa kwento? Yung mga salitang may salungguhit? Ating balikan. Sabay-sabay nating basahin. Chubibo, kalupi, tampipi, bato-balani, antipara. Kayo nga mga bata? Mahusay. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng mga salitang iyan? Ang mga salitang bato-balani, kalupi, antipara, tampipi at chubibo ay mga halimbawa ng salitang di kilala o mga salitang hindi natin karaniwang ginagamit. Dahil sa ito ay mahirap maunawaan. Mahalagang intindihing mabuti kung paano ito ginamit sa pangungusap o pahayag. Sa kasanayang ito, higit na mapapaunlad mo ang iyong bokabularyo. Tignan mabuti ang larawan. Ito ang Chubibo. Sino na ang nakasakay sa inyo dito? Tama, ito ay mas kilala natin sa tawag na Ferris wheel. Ang sunod na larawan naman ay tinatawag naman nating kalupi o mas kilala ninyo bilang pitaka o wallet. Ang pangatlong larawan ay tinatawag nating tampipi o mas kilala ninyo bilang maleta. Ang sunod naman ay ang bato-balani o mas kilala ninyo sa tawag na magnet. At
ang panghuli ay antipara o mas kilala sa tawag ninyo na salamin. Ginagamit ito ng mga matatanda, lalo na yung malalabo ang mga mata. Ang pagbabaybay o spelling ay maaaring pasulat o pabigkas. Kadalasan, sumusunod ito sa alituntunin sa kung anong bigkas siyang baybay. Babaybay mo ng maayos ang salita kung alam at naisaulo mo ang tunog ng bawat letra ng alpabeto at maisusulat mo naman ito sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga tunog ng letra ng salitang binabaybay. Upang mas maunawain natin ang ating aralin, punan mo ng tamang letra ang mga kahon upang mabuo ang kahulugan ng bawat salita. Unang bilang, isang bagay na gawa sa isang materyal na magnet. Ito ay tama, patobalani. Pangalawa, pitaka. Ang salita ay kalupi. Pangatlo, salamin sa malabong mata. Ito ay tama, antipara. Pang-apat, maleta. Ito ay tampipi. At ang sunod, uri ng gulong at sasakyang panlibangan. Ang salita ay tsubibo, tama. Sunod, ang unang larawan, tignang mabuti. Ito ay palay. Ang sunod naman ay tama, ito ay ugat. Ang sumunod na larawan, ito ay bagyo. At ang sumunod, kamay. Sa huling larawan, tignang mabuti mga bata. Ito ay dahon, mahusay. Nabaybay natin ng tama ayon sa kahulugan at sa larawan. Ngayon naman ay basahin at unawain ang pangungusap at piliin sa loob ng kahon ang tamang baybay ng kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Bumili ng bagong lagari at martilyo ang karpintero. Ang salita ay karpintero. Ano ang isa pang tawag sa karpintero? Anluwage o anlagi? Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay anluwage. Ang ibig sabihin nito ay karpintero. Pangalawa, tumawag sa telepono ang ama ni Jessie mula sa ibang bansa. Ang nakasalungguhit ay ang salitang telepono. Ano ang isa pang tawag sa telepono? Katinig o hatinig? Ang tamang sagot ay hatinig. Kay gandang pagmasdan ng mga ulap mula sa bintana. Ano ang kasing kahulugan ng bintana? Durungawan o hawanan? Ang tamang sagot ay durungawan. 4. Kinumpuni ni tatay ang sirang upuan. Ano naman ang kasing kahulugan ng upuan? Ang sagot ay salumpuwit, tama. 5.
mataas ang lipad ng eroplano? Ano ang kasing kahulugan ng eroplano? Talipapa o salipapaw? Ang tamang sagot ay salipapaw, tama. Sunod na gawain, ikahon mo ang salitang nasa tamang baybay na nasa loob ng panaklong sa bawat pangungusap at isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang pangungusap, maraming bigas, bagas ang naani ni Ama. Ang tamang baybay ng salita ay ang unang salita, tama, bigas. B-I-G-A-S. Pangalawa, mangga ang paborito kong prutas, putras. Ang tamang baybay ng salitang tinutukoy ay tama ang pangalawa, prutas. P-R-U-T-A-S. Pangatlo, masarap maligo sa ulan. Ang tamang baybay ay tama ang pangatlo, ulan. U-L-A-N. Pang-apat, dapat nating igalang ang ating bandila, wandila. Ang tamang baybay ay ang unang salita, B-A-N-D-I-L-A, bandila. At ang panglima, ang aking mga daliri ay mahahaba. Ang tamang baybay ng salitang tinutukoy ay tama ang pangatlong salita, D-A-L-I-R-I, daliri. Mahusay mga bata, nabaybay ninyo ng wasto ang mga salita. Paano nga ba ulit natin nababaybay ng maayos ang mga salita? Mababaybay mo ng maayos ang salita kung alam at naisaulo mo ang tunog ng bawat letra ng alpabeto at maisusulat mo naman ito sa tamang pagkakasunod-sunod ayon sa salitang binabaybay. Para sa ating huling gawain, piliin ang titik ng tamang sagot. Maaari mong isulat ang iyong sagot sa inyong kwaderno sa Filipino. Unang bilang. Piliin ang salitang may maling baybay. A. Palosebo. B. Tahanan. C. Watawat. D. Palaroan. Alin sa mga salitang iyan ang may maling baybay? Ang sumusunod na salita ay mali ang pagkakabaybay maliban sa isa. Ano ito? A. Plurera. B. Bentana. C. Hintotoro. D. Bayanihan. At panghuling bilang, alin sa sumusunod na grupo ng mga salita ang may wastong baybay? Una, sepilyo, sapatos, kaarawan. Pangalawa, mamamayan, kalolowa, magsasaka. Pangatlo, palaisdaan, lamisa, manika. Pang-apat, abokado, orasan, LSE. Panglima, opisina, elepante, kabahan.
At para sa pagpipilian, A, 2 at 3, B, 1 at 2, C, 1 at 4, D, 5, 4 at 1. Maaaring i-pause ang video o balikan ang mga naunang bilang upang tignan kung tama o wasto ang mga sagot. Kung tapos na, ay ating tingnan kung tama ba ang inyong mga naging sagot. Tingnan mabuti kung tama ang inyong sagot. At ito ay may kabuuang puntos na 5. Mahusay mga bata! Salamat! Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito.